Kahit di nila maintindihan, ako raw ay nahihiba. Hindi nyo rin humatiis si Nina, no? Kahit na alam nyo na siya yung nakabangga kay tatay, pinili nyo pa rin yung kaligtasan niya. Pasensya na, Nay. Ate, kung kinain ako ng galit ko. Nanay, ito made me realize na dapat magtiwala ko sa pamilya ko. Pwede mawalang lahat. But at the end of the day, my family will always be there for me. Pasensya ka na kung naramdaman mo na mag-isa ka. Hindi ka nun. Kasi andito yung pamilya mo. Hindi na mangyayari yun dahil nandito rin kami. Kami ni nanay para sa'yo. Napagdesisyon na ng pamilya namin na iurong na ang kaso laban sa inyo. Hindi ko na inaasahan pang mapapatawad mo ako, Edna. Pero nagpapasalamat ako sa'yo dahil naunawaan mo ako. Hindi lang pang-unawa ang ibinibigay ko sa'yo. Gusto kong malaman mo na pinapatawad na kita. Alam ko kasi ito ang gusto ng asawa ko at lalo na si Melody. Kahit marami nang masamang nangyari, mahal na mahal pa rin niya si Glenn at ang pamilya mo. Melody, ibig bang sabihin nito babalik ka na sa amin? Sa akin? Hindi, Glenn. Bakit, Melody? Dahil kailangan ko nang umalis. Pupunta na ako ng Cebu. Natanggap ako sa trabaho doon. Tita, you're leaving? Kung pwede nga lang ako mag-ibang bansa para lumayo at makapag-isip-isip. Dahil hanggang nandito ako. Hindi ako makaka-move on. Bakit kailangan mo mag-move on, Melody? Ngayon at naayos na ang lahat. Sana tayo rin. Glenn, alam natin na imposible na mangyari yan. Pero bakit? Kasi ayoko na. Glenn, siguro madaling sabihin sa'yo na babalik na sa normal ang lahat pagkatapos ng lahat ng to. Pero sa pamilya ko, hindi. Nina, huwag mo sanang iisipin na hindi totoo yung pagpapatawad namin sa'yo ng lola mo. Wala nang galit sa puso ko. Pero sana, maintindihan ninyo na ito yung kailangan at gusto kong gawin.
Di akalaing may makakasama sa aking pag-iisa. Di akalaing makikita pag-ibig sa iyong mata. Di makapaniwala sa tuwing tinitingnan ka. Okay, swerte ko talaga na mahanap ang isang tulad mo. Nasa akin nagmamahal ng totoo. Puso ko'y nabihag mo. Di maitatanggi ang pag-ibig sa iyo. Kay palad kong nahanap kita. Di makapaniwala sa tuwing tinitingnan ka. Okay, swerte ko talaga na mahanap ang isang tulad mo. Nasa akin nagmamahal ng totoo. Kay palad kong nahanap kita. Nahanap kita. Thank you so much, guys. Na-surprise ka ba, ate? Oh, tingnan mo si ate, parang iiyak na, oh. Alam mo ba, Ma'am Nina, ang aga-aga kong ginising ng mga kapatid mo. Kasi gusto nila, lutuin ko daw yung mga paborito mong pagkain. Ayan, niluto ko na. Kaya naman kanina pa kami naghihintay dito para sa'yo. Again, thank you so much, everybody. This means a lot to me. We missed you, ate. Pero, meron pa kaming isang surprise, ate. Ano yun? Nina, para sa'yo. Thank you. Nina, we're just so happy that you're back, darling. I'm happy too, but I think I'll be happier kung
nandito si Tita Melody. Bilisan na natin at malilate na ako sa flight. Ay, bakit ba ganyan yung mga mukha ninyo? Cebu lang naman ako pupunta. Parang hindi na ako babalik. Samantalang dati naman, kapag abroad, masayang-masaya pa kayo. Ko naman, oh. Siyempre, magkakahiwa-hiwalay na naman tayo. Anak, pwede namang hindi ka umalis. Hindi ba kaya naman natin to eh? Oo nga, ate. Ngayon nga lang tayo naging close eh. Iiwan mo na kami. Nay, Jem Rose, alam niyo naman na mabigat talaga sa loob ko na magkakahiwa-hiwalay tayo. Pero Nay, kailangan ko to. Kailangan natin to. Alam niyo naman, di ba? Kailangan ko makalimot. Kaya sana naman, suportahan niyo na lang ako. Ate, si President nasa press con. Ay, naku Lloyd, ilayo mo na lang sa akin. Patayin mo na yan. Oo, patayin mo na yan. Sure ka, ate? Isa. Dalawa. Dalawat kalahati. Akin na nga. Sa ngalan ng aking ina at ng aking anak na si Nina, ako'y nagpapasalamat kay Melody at sa kanyang pamilya sa pagpapatawad sa kanila sa kanilang mga kasalanan. Tapos na po ang alitan sa aming pamilya. Hindi na po sila magdidemanda sa amin. Ganun pa man, kailangan pa rin managot ni Mama at ni Nina sa batas. Sama-sama po naming haharapin at tatanggapin ang mga kaparusahang nararapat sa kanila. If I had committed any crime sa bansang ito, hindi na kailangan ng impeachment. Ako mismo ang bababa at magre-resign. Pero malinis po ang konsyensya ko. At tapat po ako sa aking tungkulin at sinumpaan. Kung mapapatunayan ni Luis Prado na meron akong kasalanan, hindi ko hayaang dungisan ang pangalan ko ng isang traidor at kriminal na katulad ni Luis Prado. I condemn this man for presidency. At gagawin ko ang lahat para hindi siya maging matagumpay. Bukas po, ipa-file ko na ang aking formal resignation. Hindi ho naging madali para sa akin ang desisyon ko. Pagkatapos po nito, ako idediretso sa COMELEC para formal na i-withdraw ang aking candidacy. Oh my God. Salamat po. Oh, tara na. Malilate ka. Oo nga, may iwan ka sa flight. Oo nga, kailangan mo pa naman. Kailangan mong makalimot, di ba? Susuportahan ka namin. Tara na, Melody! Halika na. Ay, teka. Naiihi ako. Ha? Naiihi siya. Bigla naman. Pwede bang iwanan niyo muna akong lahat? Makukuha na naman ni Glenn ang simpatya ng mga tao dahil sa ginawang pag-urong ng pamilya ni Melody. Hindi ako papayag na mawalan ako ng bala laban sa Glenn na yan. Ako pa rin ang karapat dapat na maging presidente ng Pilipinas. And how are you gonna achieve that, Dad? Sige nga, tell me. What is your next evil scheme? Are you gonna use me again para makuha lang ang gusto mo? Of course not. I'm doing this all for you, anak. Ano ka ba?
Stop lying, Dad. Just admit it. Sarili mo lang ang importante sa'yo. How can you aspire to be the father of this nation kung hindi ka naman naging mabuting ama sa sarili mong anak? Don't you ever talk to me like that! Alam nyo, hindi ko pa rin maisip, no? Isipin nyo, magre-resign si Sir Glenn? Meaning, ganun katindi yung effect ni ate kay PGA, Nay. Sana magbago pa ang isip ni President. Idol ko pa naman yun. Ang sabihin mo, sana magbago ang isip ni Melody. Pero, mukhang malabo na eh. Biruin nyo, ha? Magre-resign si Sir Glenn dahil kay Melody. Sayang naman, bilib na bilib pa naman ako doon. Ang tanong, sa tingin niyo ba, aalis si Melody pagkatapos niyang mapanood yung mga sinabi ni PGA? Think about it. Ha? May point. Oh, pustahan tayo! Oh, anak. Kanina ka pa dyan, ah. Hindi ba dapat nagmamadali ka na para abutan mo yung nahabol mo? Tay, abot pa naman po ako dun sa flight ko eh. Hindi naman yun ang tinutukoy ko eh. Alam mo, ang flight, madaling i-revoke yan. Pero yung pag-aatras ni Glenn sa eleksyon, hindi na mababawi yan. Tay, nalilito po kasi ako eh. Siyempre, nalilito ka. Kasi alam mong matimbang si Glenn sa'yo at di mo siya kayang iwanan. Pero tay, kailangan ko pong umalis. Bakit? Dahil si Nina ang nakabangga sa akin? Pero tay, hindi ko naman kaya na basta na lang kalimutan ang nangyari sa inyo. Anak, hanggang kailan ka ba magdurusa ng dahil sa akin? Tanggapin mo na wala na ako. Nang lumuwag na ang puso mo. Alam ko naman, kahit anong gawin mo, hindi mo matatakasan na mahal mo talaga si Glenn. Kaya huwag mo na siyang talikuran at huwag mong pakawalan. Hangad ko lang naman ang kaligayahan mo. At matatahimik lang ako kapag nakita kong maligaya ka. At alam kong sa piling lang ni Glenn yun. Dahil siya lang alam kong magmamahal sa iyo ng tunay at walang kapantay. Kaya huwag mo nang ikalungkot na wala na ako. May kabulahan naman lahat ng mga oras na kasama ko kayo eh. Meron nga ang gustong ipaalala sa'yo eh. Natatandaan ba kung saan kayo una nagkita ni Glenn? Di akalaing may makakasama sa aking pag-iisa. Di akalaing makikita pag-ibig sa iyong mata. Salamat ah. Makapaniwala sa tuwing tinitingnan ka. Okay, swerte ko talaga. Nung nasa park po ako, At anong ginagawa mo nung doon? umiiyak po. Dahil Namatay po kayo. anak, hindi pa ba malinaw yon? Yung pagkawala ko, ang siya naging simula ng pagdating ni Glenn sa buhay mo. At siya na ang papalit sa akin sa puso mo. Kaya anak, tuloy mo ang buhay mo. Magmahal ka ng lubos. At tuparin mo ang lahat ng pangarap mo na binuo niya ni Glenn. Palad ko nahanap kita. Ano pa inaantay mo? Di ba dapat magmadali ka na? Bakit hindi mo na maabutan yung nahabol mo?
Nay, dalhin niyo po yung mga gamit ko. Bakit anak? Tutuloy ka? Hindi po. Ipasok niyo na sa loob! Hahampunin ko sa PGA! Hello? Kailangan natin pigilan si PGA. Yes? Okay. Okay, thanks. Sandali lang, Glenn. Sandali lang, nahihilo ata ako. Teka, sandali. Upo muna kayo. Upo muna ako. Upo. Magpahinga muna ako. Nahihilo ako, sandali. Ma, okay lang ba kayo? Oh my God. Anong nararamdaman niyo? Nahihilo ako eh. Are you sure? Okay lang. Ma, Pahinga muna ako. ma, kung gusto ninyo, hatid ko kayo sa kwarto. Hindi. Pahatid ko na Ayoko lang sa kayo. kwarto. Samahan mo muna ako dito. Samahan mo muna ako. Ma, mas mabuti ba magpahinga muna kayo sa kwarto? Huwag muna Hindi kayo nga sumama. eh. Dito ka na muna. Samahan mo na muna ako. Relax. Nahihilo ako. Samahan mo muna ako, Glenn. Makinig muna kayo, ma. Pupunta ako sa Comelec. Importante to. Huwag na kayo sumama. Pagbalik ko, pupuntahan ko kayo kaagad. Hindi na nga. Dito ka na muna. Sige na. Pahinga muna ako. Samahan mo Bahala ka na ako. kay Ma, sige na. Bahala na si Val sa inyo. Val? Yes, sir. Okay. Ingat kayo, Glenn. ha? Let's go, Conrad. Huwag Sir, ka hindi po muna tayo pwede umalis. Bakit? Sir, kasi po yung isa sa mga convoy natin, nasa talyer pa, pinapaayos po. Di ba? Sir, Sir, hindi po tayo No, it's okay. Ano bale, gamitin lang natin yung kotse ni Mama. Let's go. Glenn. Sir, hindi po safe. Conrad, sandali lang naman to. Okay? Hindi po kayo pwedeng umalis, sir. Bakit? Hindi pa po kayo kumakain, sir. Kumain na ako. Kayo pa nga nagpakain sa akin. Kayo pa nagluto. Ay, sir, may hinanda kaming bago. Mas masarap to. Kailangan nyo kumain. Correct, sir. Tsaka parang pumapayat na kayo. Yung tiyan nyo, flat na, oh. Tumapayat lang naman si sir pagkatabi ka. Ay, wow. O sige, pagbalik ko, kakainin ko yan. Yesi, let's go. Sir, hindi po kayo pwede umalis. Bakit, Yesi? May emergency meeting po kayo, sir. Di ba sabi mo sa akin wala akong meeting today? Sino ka meeting ko? Ako po. Ang labo mong kausap talaga. Sige, doon na tayo sa kotse mag-usap. Let's go. Glenn! Teka muna. Ho. Bakit nyo ba ako ayaw palisin? Sige, sir, pag nagkabanggaan, magkabanggaan po, wala po yung Time out. Okay? Okay, ganito. Pagbalik ko, haharapin ko lahat yan. Okay? Let's go, Yesi. Yes, sir. Glenn! Dad, please don't leave yet. You can't leave yet, Dad, please. Huwag ka muna umalis, please. Bakit? Dad, please, huwag ka muna umalis, please. Huwag, hindi Dad, pwede. please. Bakit nga? Dad, because someone needs to talk to you. Bakit? Huwag mo sabihin sa akin dahil kay Yesi. Ano? Sino nga? Glenn. Pwede bang magtanong sandali lang? Di sanay sa lukso at bilis ng pagtibok ng puso kong kumakaba. Baka naman masagot kung sakali, ba't ganito may kilig at hindi mapatali sa tuwing ikaw ay nandyan na. Parang panaginip lang ang lahat ng to, at nagigising ako pag sinabi mong ang akala kong pangarap nagkakatotoo. Peps!
madam. Kakabalikan lang nila. Pwede pa natin niyang sirain. Ayoko. Pagod na ako. Hindi muna ngayon. Next week na lang. Hello? Melody Reyes. Ikaw ba yung tumatawag noon tungkol sa nakabangga sa tatay ko? Wala akong alam sa nangyari sa tatay mo. Pero kilala ko kung sino nag-utos na ipapatay si Acosta dati. Sarili kong anak, walang bilib sa akin. Tandaan mo to, Lorraine. By hook or by crook, I'm going to carve my own destiny. Tinayaan na namin yung buhay at kaluluwa namin. Para sa pangarap mo na maging presidente, may pag-asa pa para makabawi tayo sa mga kalaban. You're right. Naghihintay lang kami ng utos mo, sir. Acosta!